Pastor. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Ayan, isang mapagpalang hapon po at masagana na hapon. Bago po ulit ako mag-start, nais po ulit tanungin bawat isa. Youth, pagpapatuloy po natin yung series ng character and attitudes, biblical character and attitudes po ay ito po ang aking ibabahagi. Bago ako magsimula, sino sa atin ang masasabi niyang God is favorite? Amen! Parang po konti. God is favorite ba siya tayo? Then, sino sa atin ang excited lagi na makauwi, makita ang galing? Amen! Parang po konti. Parang mahina ang ating mic. Pangatlo, ngayon, masasabi ba natin na mahal natin ang ating Ama? Parang humingi na talaga. So, it means, parang hindi na ganun ka-expressive ang ating kabataan. Ganun ba yun? Ngayon, sa ating, aking pong i-share ay, meron po kasing Bible character na nag-stand out talaga. Bukod po sa mga nabanggit sa ating mga naunang mentors, sila Moses, Abraham, Barnabas, sino pa? Aidan, sino pa ba? Isaac. Ayun. Puro Bible character. Ngayon ang marami na tayo natutunan, di ba, sa ating mga Bible character? Ngayon, meron po kasi isang favorite na nag-stand out talaga na Bible character. After po ito ni Jesus. Si Jesus kasi po ay malaking influence talaga. Bukod kila Moises, kay Jacob, at Abraham na nagpakita ng outstanding biblical character. Ngayon po, yung napili kong character na ito, ay ito yung malapit na palapit lagi sa ating mga puso. Yes naman, alam niyo ba yun? Malapit talaga siya sa Panginoon. Sobrang siyang malapit sa Panginoon. Napakasumbongero niya sa kanyang tatay, sa kanyang ama. Grabe siyang sumusumbong. Lahat-lahat sinusumbong. Di ba? Ganun ba tayo yun? Alam niyo na. So, walang iba yan kundi sino yan? A man after God's own heart. So, ibig sabihin, marami rin pong babae dito. Ibig sabihin, a man or woman after God's own heart. Di ko lang na-edit po yan. Pero, yun dapat yung ating title. A man after God's own heart. Man or woman, walang iba kundi si David. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So ngayon po, si Jesus po kasi ay na-mention siya ng 1,310 mention sa buong Bible. Alam naman natin na ang teaching po ni Jesus ay, ano ba ang teaching ni Jesus? Death, resurrections, and ultimately yung core of faith natin. Ano ba yung core of faith natin? Pag sinabing core, yun yung center, yun yung foundation of faith natin. So si David meron po nun. At malaking impact po ang nagawa rin ni Jesus talaga sa buhay natin. Hindi lang impact, binago tayo eh. Amen po ba? Ngayon, talagang hindi rin po talaga masusukat o immeasurable ang ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Connected po kasi sa ating topic ngayon si David at si Jesus. So nabanggit ko kanina, 1,310 mentions lang si Jesus. Pero si David ay nasa 974 mention. So, ibig sabihin po, si David po ay favorite character talaga sa Bible. Nag-stand out. Second po siya. Mula kay, meron kasi ako 10 dito na biblical character na sunod-sunod. Unang-una si Jesus, si David pangalawa, pangatlo si Moses, pang-apat si Jacob, Aaron, Saul, Solomon, Joseph, Paul, and Abraham. So, si Abraham nasa number 10 pa pala. So ngayon, tignan natin ngayon ang ugali
ni David. Kasi yan po yung ating pinag-aaral ngayon, biblical character. How to build our character, how to be malapit talaga kay Lord, like David. Kasi yan po ang importante. Gaano tayo malapit kay Jesus? Gaano tayo nagsusumbong sa ating amang nasa langit? Yun. Kanina kumunti ang sumasagot sa inyo na pagiging sumbongero nyo. Sumbongero, ibig sabihin, malapit talaga. Parang yung wala nang kadikit na, kadikit labi. Kapag konting kibot lang, kakausapin agad ang tatay. Kwento kung ano yung mga nangyari sa kanya. Ganito si David. Ganito ang buhay ni David. Diba? Yung ngayon, yung particular verse na yan, yung bago i-appoint si David, ayan yung verse na yan. 1 Samuel 13 to 4, chapter 13, verse 14, ano sabi? Pero hindi na ito ang mangyayari. Dahil nakita na ang Panginoon ng taong susunod sa kagustuhan niya. Take note, kabataan. Susunod, ha? At ginawa na siyang pinuno para sa kanyang mga mamamayan dahil hindi ka na sumunod sa utos ng Panginoon. Mahigpit po yan. Hindi ka na sumunod sa utos ng Panginoon. Ngayon, si Saul po at that time ay aalisin na ng king po si Saul, aalisin ng Diyos at ang i-appoint niya ay si Haring David. Ngayon, yung next verse na yan, 1 Samuel 16:7, ang sabi dyan, pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang tangkad at kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin sa gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao tumitingin sa mga panlabas na kanyuan, ngunit ang tinitignan ko'y iyong puso, ang iyong puso. Ang ating puso. Diba? Ano yung title natin? A man or woman after God's own heart. So, kabataan, mahalaga po ito ating pag-aaralan na to. Paano natin siya ngayon, ikaw, ako, paano natin masasabi ngayon na pipiliin tayo ng Diyos? I-appoint tayo ng Diyos. Diba? Kung ating pong babalikan ang kwento ng pagpili ng magiging hari, sabi niya, God is looking for a king na nagmamatter sa Diyos. Nagmamatter po sa Diyos ang puso. Diba? Yung salaysay na mula kay Propetang Samuel dyan, yung kaninang verse, ay first, natin, si Samuel ay nagpunta po sa Bethlehem upang, si father po kasi ni David, ay sino father ni David? Sino nakakaalam? May dikas. Sino nakakaalam? May doon, sana kayo. Sorry. Ang tatay po ni David, sino? Wala talaga. Tapos kamay. Hindi ako nagbibiro. Sige. Tama siya. Sige, gawin mo yan. So ngayon, sino naman yung unang anak ni Jesse? May chikas mo ba? Sige. May load na kayo. Sino? Bunso si David. Panganay na anak. Sige na, wala talaga. Oh. Ngayon, walang nakasagot. Sige, mamaya na lang ulit. Ha? Ang unang anak ni Jesse ay si Eliab. Kaya hindi ka nagtas eh. Ay, hindi ka nakita. Sige. Ay, pagkapatid eh. Hindi, joke lang. So ngayon, si Eliab. So ngayon, anong sabi ng Diyos sa anong sabi ni Samuel kay Eliab? Di ba ang sabi niya? Surely, the Lord anointed stands before me. Kasi si Eliab ay magandang lalaki. Talaga, makisig daw. Talaga, wala nang ibang hahanapin. Na-impress na. Pero mo si Samuel ay na-impress na kay Eliab.
Pero ang sabi ng Diyos, ano sabi? Ano sabi ng Diyos sa kanya? Ang sabi ng Diyos kay Samuel ay yan. First Samuel 16:7. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. So yung godly character na yan, ay yan ang hinahanap sa atin ng Diyos. Yung puso. Kaya nga, God's after God's own heart. Di ba po? Tayo, bilang mga anak ng Panginoon, paano tayo ngayon makukonsider ng Panginoon? Sabi nga, sa ngayon, yung pagpili ng Diyos kasi sa atin bilang a man or a woman after God's own heart ay hindi po related sa ating panlabas na kanyan o sa tangkad natin, sa gandang lalaki natin, di ba? Importante na tall, dark, and handsome tayo. Ay, hindi tayo. Kayo rin. Hindi po yun importante sa Panginoon. Kasi ang tao kasi, base minsan sa ating evaluation, di ba? Pero tignan ko bago pinili si David, diba? God is looking at our hearts. Tinitingnan niya yung puso. God is more than conscious but God is more on the condition of our inner lives. Yung kabuuan ng kailaliman ng ating mga puso, ating mga ugali, ating mga intentions ng ating mga puso. Yun yung tinitingnan ng Lord sa atin. Nasaan tayo ngayon? Ano yung pag may rapture pa ngayon, pag dumarap tayo sa judgment, anong condition kaya natin ngayon? Kabataan. Tatahimik talaga tayo siguro. Tandun lang tayo sa sulok. Hindi natin alam, hindi tayo nakakatingin sa Panginoon. Ako ganun din ko eh. Bakit tayo ngayon? Pipiliin tayo ng Diyos. Amen. Nasaan po tayo? Diba? Inner lives ang ngayon, kabataan, marahil na napatanong na kayo sa inyong mga sarili. When God look at our hearts, what kind of qualities na looking for niya? Gaya kay David. Tingnan natin. Ano ang nakita ng Diyos kay David? To cause him a man after his own heart. Anong nakita ng Diyos? Marami na tayong napakinggan, di ba? Na life-changing sermons na tungkol kay David, di ba? Na, pero back on our mind, kabataan, we need this attitude to be a man and woman, or woman after God's own heart. Gusto ba nating malaman? Ano yung inner lives ni David? Di ba? Tignan natin to. Ayan ang kailangan natin na unang kailangan natin. Si David is ganyan kasi siya. Ganyan ang ugali niya. Ganyan ang nangyayari sa kanya. Considering na pastor siya, pero tingnan nyo, a heart inflamed by the love for God. Masasabi ba natin ganyan tayo? Kataan? Nag-iinit ba tayo sa Panginoon? Yes. Ibig sabihin, nag-iinit tayo. Talagang hindi nasisiro yung Bible study. Sa pag-attend, lahat ng activities sa church, interesado, nakikipag-communicate sa mga mentors, Amen po ba? Kabataan? Pag sinabi kasi in-play po, ano ang ibig sabihin niyan? Maalab na pagmamahal. Tayo ay nag-aalab sa pagmamahal natin sa Diyos. Kahit na di kasi nga, pag hindi tayo maatin sa Bible study, hindi natin masasabi na in-play tayo or may love tayo for God. Gawa tayo ng way para maka-attend. Kabataan. Hindi lang linggo ha? Amen. Kabataan? Amen. Sorry po sa bato-bato sa langit. Sorry. Kabataan. Pero, alam niyo po, si David, ang ganito ang karakter na hinahanap niya. Di ba? Ito yung quality po ng love ni David for our God is sobrang halata. Nahalata ba? Kabataan. Pag hindi tayo makasagot, sorry ha. Talaga, kapag ang love natin ay nag-iinit sa ating Panginoon, halata. Amen. Diba? Ibig po ng Panginoon, ng Diyos na yung kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, ay talagang nandun. Same with David, di ba nga? Kaya nga sabi ni David sa Psalm 18:1, ano sabi niya? O Yahweh, tingnan nyo, 18:1, hindi ko lang nailagay dyan. O Yahweh, Psalm 18:1, O Yahweh, ika'y aking minamahal, ikaw ang aking kalakasan. Kung alam niyo po itong verse na ito, kabataan, lagi sigurado, sure na mag-iinit ka sa Panginoon. Kung panghahawakan mo yung Psalm 18:1, diba? Sabi niya, ikaw ang aking kalakasan, minamahal kita, Lord.
Sana ganun tayo, bukod sa ating mga magulang. Meron pang isa, 63:1, Psalm 63:1. O Diyos, ikaw ay aking Diyos na lagi kong hinahanap. Amen. Hinahanap pa natin, kabataan. Talaga, kailangan ko kasi itong dikdik. Kasi yan pa yung kailangan. Gaano tayo ay naghahanap para sa Panginoon? Gaano tayo naghahangad na mapalapit lagi sa Kanya? Kasi si David nakaapoy na eh. In-flame nga eh. Amen? Ngayon po, while reflecting po sa buong buhay ni David, using his string and harp po, di ba? Mahilig si David kumanta, di ba? Na-express niya lagi yung love niya for God. Ano yung love niya kasi na sa buong buhay niya ginawa eh. Hindi lang po isang beses, isang linggo. Sabi po, sabi nga, sa 1 Chronicle 28:9, at ikaw naman na Solomon, anak ko, sabi ito yung pinapayuhan na ngayon ni David si Solomon, yung anak niya. At ikaw naman Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos, Ama, at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip, sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan ng ating binabalak at iniisip. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Ngunit kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. So sana kabataan, huwag tayong humantong dito sa huling sinabi ni David dito. Kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Ibig sabihin, eternal din yung kanyang galit. So sana po, full-hearted devotion yung ating. Natutuwa ako sa mga ibang youth kasi, yung ibang nagsishare. May mga nagsishare po kasi dito, laging devotions. Na lagi po ako ng-devotion para hindi ako malate, hindi ako mabugo, hindi ako nasagasaan. Mga ganyan na sharing dito sa mga youth sa Bible study natin ay laking encouragement yun. So sana, yung mga patutuong ganon, ito, ang Diyos ang nagsasabi niyan sa atin. Diba? Full-hearted devotion kasi comes from a heart full of love for God. Yan ang hinahanap ng Diyos sa atin. When God seeks a man or a woman after his own heart, kailangan talaga natin na magpaka-apoy. Huwag tayo magpakasunog kasi pag nagpakasunog, barbecue ka, di ba? Gusto mo punta sa impyerno? Barbecue tayo talaga, sigurado. Yun po yung katotohanan. Inflame nga sa pagmamahal, hindi yung inflame sa impyerno. Diba yun? Kaya tayo eh, makakurse talaga tayo pag hindi tayo sumunod. Kabataan ha? Amen po ba? So, nalungkot na kayo. Sabi, di ba nga kailangan natin magpakaano sa Diyos? Di ba? Magpakalapit kasi ganito ang ugali ni David eh. Pangalawa, yan na. Dapat kasi daw, full-hearted devotion comes from a heart full of love for God. Pangalawa, a heart bent in obedience to God. Bakit obedience to God? Diba? Nang si Saul ay tinanggal ng Diyos na bilang hari, ito yung kwento kasi niya. Diba, tinanggal ng Diyos si Saul kasi nga hindi siya sumunod. Bakit hindi siya sumunod? Anong nangyari that time? Diba? Ang nangyari that time kasi, nung sinalakay ni Haring Saul yung Amalekites, kasi that time, ang sabi ng Diyos, patayin mo lahat. Diba? Ang sinabi ng Diyos, patayin mo lahat, pero ang ginawa ni Saul, hindi niya nagtira siya, hindi niya pinatay lahat yung Amalekites. So ngayon, doon sa partial na hindi, sumunod siya. Sumunod si Saul. Kaya nga siya niremove ng Diyos kasi hindi siya sumusunod. Kaya siya niremove ng Diyos kasi nga partial. Half-half lang. Ang pagsunod natin, ganun ba tayo? Mga magulang natin? Yun? Sorry kasi ganito pa talaga yung pag-build ng karakter natin eh. Kailangan ano to? Wala nang paligoy-ligoy, kumbaga. Kasi si Lord ganun sa atin. Amen? Tara? Obedience po ang hinahanap ng ating Diyos sa atin. So, diba sabi kanina, hindi po nalugod
ang Diyos ay Haring Saul. Hindi, kasi sabi niya sa 1 Samuel 13:14, tingnan niyo para makita niyo lang. 1 Samuel 13:14, ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy yun. Si Yahweh ay pipili ng isang tao mula sa kanyang puso. Ito na yun. 1 Samuel 13:14. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Si Haring Saul hindi naman ganun kabad na king kung tutusin. Pero dahil nga sa hindi niya pagsunod, sasabihin mo kasi, ganito kabataan tayo Uy, sumunod naman ako pero hindi mo naman ginawa lahat ng utos sa'yo ng magulang mo. Ginawa ko naman yun pero hindi naman nasatisfy yung magulang mo. Ganun ba tayo? Totoo yan, nangyayari yan. Nasasatisfy ba ang mga magulang natin sa ating mga pagsunod? Nakukumpleto ba natin yung ating mga duties sa bahay? Ano mga duties natin sa bahay? Bukas. Bukas lang ba? Hindi lahat Lahat ng pwede nating gawin para sa magulang natin gawin na malalakas na kayo Alam nyo naman maligaw Di ba? Tatuaran na tayo. Papaligaw na nga kayo kung tutusin, di ba? Pero wag sumunod tayo sa payo ng ating mga magulang. Diretsahan na kasi ito ang utos ng ating Panginoon. Di ba? Kung i-compare natin, si Haring Saul kasi that time, half-hearted yung pagsunod niya, partial. Ang sinabi ng Diyos, antayin si Samuel ay yung offering kasi ang sacrifice natin na gagawin sana ni Saul ay hindi nag-antay si Saul. Yung masyado siyang mainipin. So ngayon yan ang nangyari sa kanya. Ni-remove siya ng Diyos. Gusto niyo ba yun? Ma-remove tayo? Ibang remove ang gagawin ng Diyos sa atin. Wipe out talaga tayo. Ano lang tayo? Talagang babalik tayo sa lupa. Yun ang pag-remove ng Diyos sa ating kung tutusin. Half-hearted ka, partial ka sumunod, sa magulang mo, paangil-angil ka pa, pabulong-bulong ka pa. Ganun ba ang pagsunod sa magulang? Hindi ganun. Ang anak ay talagang susunod ng gusto. Pag inutusan tayo ng Diyos na, dapat do everything I want Him to do. Sabi ni David, yun yung gusto niya Kasi si David kasi daw, susundin niya lahat ng iutos niya. Ba? Magandang pagnilay-nilayan natin yan pagkataan. The obedience to God. Lagi siyang pasunurin. Amen? Pangatlo. A heart shaped by the Word of God. Ngayon, yung relationship kasi ni David dyan, ay talagang, hindi natin sabi ko nga di ba, sumbongero siya Lagi siyang nakikipag-usap sa Lord. Tayo, kumusta po ang prayer natin? Kumusta po ang devotion natin? Kasi yun yung way na ating pakikipag-communicate. Hindi lang yan. Siyempre sa ating mga magulang, hindi tayo lagi nagmumukpok sa kwarto natin, hindi tayo nagmumukpok lagi dun sa comfort zone natin. Dapat dun tayo ma-shape sa Word of God. Amen? Kasi sabi niya sa Psalm 19, 7-11, sabi niya, ang batas ni Yahweh walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh ay magkakatuwalaan. Magbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay ng katarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay. Mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Verse 11, ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Psalm 19, 7-11. Ano sabi doon sa may malaking gantimpala kapag aking
sinusunod. Take note that, kabataan. Kaya magiging masunurin tayo. Dito, sheep by the word of God, ibig sabihin talagang equip tayo. Equip tayo or rooted tayo, grounded tayo, at settled tayo by the word of God. Ewan ko na lang kung mapapalo ka na. Diba? Kabataan, are you in love with the word of God? Amen. Parang mahina. Amen. Sana maging in love tayo. Ang sarap na, tingnan, basahin yung buong 19. Ang sarap basahin. Ulit-ulitin nyo, tingnan nyo. Psalm 19. Diba? Kasi si David ay halata ang pagmamahal niya sa salita ng Diyos. How do you express love with the word of God, kabataan? Paano nyo ma-express yung love nyo? Diba sabi kanina, devotion. Diba? Rooted kayo, equipped kayo. Nagagawa ba natin yung part natin to share to your loved ones, yung treasure the word of God? Or baka ano lang tayo, nakikipag-meeting lang tayo, hindi natin sinasamantala. Ibig sabihin yung mga pinsanin natin, mga kasin natin, sana, pagka nagkita-kita kayo, samantalain nyo. Kaya gising tayo, kabataan ha? Gising po tayo. Hindi tayo pagtutulog-tulog ngayon. Kasi kailangan talaga na i-share natin. Kasi, hindi naman tayo, di ba? Hindi naman tayo perfect, di ba? Kabataan, hindi tayo perfect. Pero, let's do the best for God's greater glory. Amen? Let's do our best. Kasi ito yung hinahanap ng Lord sa atin, na qualities. When God, He choose to you to become a king and queen someday, di ba? Ano ang hahanapin niya sa'yo? Kukoronahan ka ng Panginoon doon sa kalangitan. Paano ka kukoronahan ngayon kung hindi ka sumusunod? Kung hindi ka equip sa salita ng Panginoon, hindi ka shape. Di ba? We need to shape with word of God, di ba? Be rooted ko, sabi ko kanina, and grounded. Amen? At ang future mo ay sigurado. Sigurado na po. Amen? Yan ha? 4. Ngayon, a heart sustained by trust in God. Ngayon, sabi natin, nagtitiwala ka ba lagi sa Diyos? Diba? Gano'n tayo magtiwala sa Panginoon? Gano'n tayo si David kasi, alam niyo ba, ang trust ni David that time, nung napatay niya ang giant, ano ba na, challenge against the giant? Alam niyo naman yung story ng, di ba? David and Goliath. Gaano yung trust ni David doon? Paano niya, ang trust niya po doon ay fearlessly. Walang takot na harapin niya. Sabi, yung giant, di ba? Tayo, yung giant natin nga sa buhay, minsan, kinakatakutan na natin yung mga problema, di ba? Natin, mga assignment natin, mga crush natin. Takot ba tayo sa crush natin? Pagka sasalubong mo, iiwas ka ng tingin, or biglang gaganon na lang doon sa, kala nyo Ganun pa nga lang, natatakot na kayo eh. Di ba? So, kabataan ha? Ano po sabi? A heart sustained by trust in God. Sabi sa 1 Samuel 17, 34-37, ang kasi dyan, ay sabi niya, ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama, kapag ang isa sa mga tupang inalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinaharap ko ang mga leon o ng oso, hawakan ko ito sa panga at pinapatay. Ganon katapang. Ganon siya nagtitiwala nung harapin niya si Goliath. So yung trust ng ating Haring David ay grabe. Diba? Yan pa lang. Ngayon, meron pang isang pinagdaanan ng crisis din si David. Nung pinagdaanan niya yung battle niya, di ba sabi ko kanina yung linusob yung Siklag dati, that time, yung kanyang bayan ay walang iniwan, walang tinira. Walang tinira yung kanyang mga So ngayon si David ko, kaya ako sabi sumbungero siya, nung si David ko kasi, yung kanyang mga kawan, mga tauhan, ay pinag-uusapan na siya, stone in death. Gusto na siyang patayin ng kanyang mga
alagad. Pero anong sabi niya? Nagsumbong na naman siya sa Panginoon. O lumapit na naman siya sa Panginoon. Sabi niya sa 1 Samuel 36, sabi niya, balisang-balisa si David sapagkat pinag-usapan ng mga kanyang mga tao na pagbabaluin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak, ng mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh ng kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. So, ibig sabihin pala kabataan, yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon, lagi natin ituon yung ating pagtitiwala sa Panginoon, para yung palalakasin ng ating kalooban. Pero bang sa example dyan, Psalm 23, alam niyo naman yung Psalm 23 ba? Di ba ibig sabihin, ang Panginoon mong Yahweh na aking Diyos ay kasama mo lagi. Hindi niya tayo bibiguin. So yun yung mga pinangahawakan ni David. So ikaw kabataan, saan mo hinahanap ang iyong kalakasan ngayon? Paano tayo naghahanap ng kalakasan? Saan mo nilalagay ang iyong pagtitiwala? Kaibigan ba? Sa mga magulang ba natin? Siyempre, of course. Pero gaano tayo magtitiwala sa Diyos? Mas unahin natin ang Panginoon. Di ba? Ang sa pagpapakita ng pag-insult natin or pag-disrespect natin sa Diyos, yung hindi natin pagtitiwala. Kaya tandaan natin, kabataan, once na hindi tayo nagtiwala sa Panginoon, it means hindi mo nire-respeto ang Panginoon natin. So yun ha, lubos natin ilagay kabataan ang tiwala natin sa Panginoon. Diba? Sasabihin ulit natin, para masabi ng Diyos sa atin na ikaw ay a man or woman after God's own heart. Diba? Amen po ba? Amen. Para masustain tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. Diba? Lima na. Sorry ha. Ngayon, eto naman. Ito maganda rito kasi. A heart broken by its own sinfulness. Ngayon, sino walang kasalanan dito? Sino hindi nagkasala? Nagsinungaling? Wala. Ganun tayo eh. Ganun tayo. Bagsak tayo dyan. Broken tayo. Yes, oo. Lagi tayong basag, durog, parang pinagkakaitan. Ganon. Nakakaramdam po ba tayo ganon? Kapataas? Parang nagsiself-pity tayo. Diba? Sino mahilig mag-self-pity dito? Huwag ka lang sana. Diba? Alam nyo, si David ay nakaramdam niya, nakaranas siya. Diba? Kung sa mga naunang puntos natin, makita po lahat yung character at attitude si David, diba? Ano yun? Anong unang-una doon? Inflame, trust, obedience, diba? So ngayon, tignan natin ito ngayon. Dito sa point number 5 ko, ay ito yung pinakamalagang puntos na ginawa natin, which is always neglected. Nane-neglect natin ito, akala nyo ha? Ito ha, tingnan nyo. Always nane-neglect natin na ginagawa natin doon. Binabaliwala lang natin. And sabi nga nila, time can kill. Kasi ano ba yung mga kasalanan na yan? Hindi lang naman ikaw nagkasala sa sarili mo lang eh. Sa ibang tao. Diba? Sabi nga kaya nga nasasabi natin, time can heal. Minsan nagkakasala tayo, kabataan. The faster way in dealing with our own sinfulness, ito nang si Haring Saul kasi, nung pinumpronta ng Diyos sa kanyang kasalanan, siya po ay nagdahilan. Ganito tayo, kabataan, ganito rin po ako. Pag nagkakasala tayo sa iba, sa magulang natin, kapatid natin, kuya natin, ano ginagawa natin? Nagdadahilan tayo. Sino man may magdahilan dito? O sino hindi nagdadahilan? Ayaw nila magtaas. So, ibig sabihin, guilty po tayo sa ganito. Own sinfulness. Diba? Nine-neglect lang natin yan, akala nyo. Ito kasi ang dyan, nangyayari. Nine-neglect natin, binabaliwala natin, kala natin wala lang. Pero ito yung mahalaga na na ugali ni David. Ugali na dapat natin mabuild dito sa bahay natin, sa sarili nating mga tahanan. Ano yung i-build natin dyan? When David, kasi nga, di ba sabi nga na, lagi tayong nag-excuse,
sa ating mga kasalanan, lagi tayo gusto natin makalusot kasi sa Saul ganun eh. Sumunod naman ako Lord, pero partial. Kanina yung obedience, partial. Half-hearted, hindi ano. Diba? Ngayon, sabi ni David, kapatid, when David confronted his sin, his sinfulness, nung nagkasala po kasi si David, ganito ang ginawa niya. He fell before the Lord. Siya po ay lumuhod, siya po ay nagpakaano talaga, Lord, patawad. Ganun ba tayo sa magulang natin? Marunong ba tayong sumunod? Ay humingi ng tawad pag nagkasala? Sino marunong dito nagsusorry lagi? Pag praise God. Pag ganun ang ginagawa nyo, mas maganda. Hindi nyo hintayin nyo ng time can heal na lang. Hindi. Nag-uukit yun. Kahit kamis mo sa inyo, mag-uukit yan sa puso nyo eh. Diba? Pag nagkasala kayo, magulang man tayo, anak, humingi tayo ng sorry. The best po yan. Kasi si David, ganyan ang ginawa niya. Kasi yan yung attitude or character na hanapin ng Diyos sa atin. Magulang man tayo or anak, walang excuse. Kasi isa tayo na humarap sa ating Panginoon. Wala pong excuse dito. Si David kasi, he fell in broken-hearted repentance. Nagpaka talaga siya, hindi natin sabi niya sa Psalm 51, mga pagkakasala ko'y kinikilala ko, di ko malilimutan, laging alaala. Ibig sabihin, nung broken-hearted po siya, talaga siyang humingi ng tawad. Totoo! Ganun po ba tayo? Kabataan? Sana ganito lagi. Ito yung build natin ng karakter natin. Marunong tayo humingi ng patawad lagi sa Panginoon. Kasi ang hirap eh. Ito ang mahirap natin gawin. Hindi natin kayang gawin to, di ba kabataan? Mabilis ba humingi ng tawad? O tangang bihira ng pride? Diba? Hindi natin makita. Bawat isa sa atin, merong pride. Merong pagmamalaki, kala mo, kaya mo na yung sarili mo. Diba, kabataan? Kaya mo daw mag-anak buhay? Paaralin yung sarili mo? Sorry sasagot ka sa magulang mo? Ganun na lang? Ang hanap ni David, ang hanap ng Diyos sa atin, yung merong pusong matagpakumbaba, mapagmatapat. Ang hirap nito pero kailangan natin itong i-build sa karakter natin talaga. Makita po ito sa inyo palagi, ang iba ko lang. Magsashine kayo, sabi kanina, in-flame, magsashine kayo yung karakter nyo sa iba, hindi lang sa mga school nyo. Talaga kayong paghihingasin ng Panginoon sa mga bagay na gagawin nyo. Tutulungan kayo, iaangat kayo. Amen po ba, kabataan? Ganitong puso ang hanap ng Diyos sa atin. David's heart was broken. Dinudurog mo ba ang puso mo pag ikaw ay nakakagawa ng kasalanan? Diba? Kasalanan. David was talagang grabe. Kaya nga siya tinawag na a man after God's own heart. Ngayon, nakita nyo na, paano siya tinawag ng Diyos na gano'n? Kasi gano'n yung puso niya. Lagi siyang mapagpakumbaba. How do we respond po? Youth, sa ating kasalanan. Ngayon, baguhin na natin yung lifestyle natin. Aminin natin. Mas mabuti pang aminin mo kasi si David, laging umaamin. Alam niyo po, pag mapagmaamin ka sa kasalanan mo, lagi kang humingi ng tawad, mapagpakumbaba ka, humble heart ka, at kumain ka ng Panginoon. Kaya kabataan, ay challenge po ang bawat sa atin. Hindi lang po sa kabataan. Kasi marami po tayong magulang na dito ngayon. Ako rin po ay magulang. Ako talagang hihingi rin ako. Pag nagkasala ko early, hihingi rin ako, sorry na, kaya ganyan din ako sa kanya eh. Kahit bata pa siya, musmus pa siya, pero ang Diyos ay tumitingin sa ating puso. Amen? Fell before the Lord in broken-hearted and repentance. Yan po ang mahalaga sa atin, kabataan ha? Paliwanag po ba? Kuha ba natin ang buhay ni David? Paano siya tinawag na, God's own heart? Diba, sarap? Yes. A heart filled in praise to God. Amen po ba? Kapag
hindi naman, di ba, sabi nga dyan, a heart lifted in praise to God. Sabi nga, hindi naman po makakailangan sa mga beautiful songs po ni David, di ba? Yung beautiful songs and praises niya, ay mapapasayaw ka, di ba? Kita naman, di ba, sa ating mga praise and worship, karaniwan sa mga kinakanta natin galing sa songs. Ano ba yun? Sabi nga sa 1 Chronicle 29, 10-13, sabi ni David, sa harapan ng mga tao, tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, purihin kayo magpakailanman Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming Ama. Verse 11, sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagkatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nasa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo ang nagmumula ang kayamanan at karangalan at kayo ang nagkahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Kaya si David po never na-lose yung kanyang joy. Kasi yung heart niya ay naglilip lagi kay Lord. Nililip niya lagi yung puso niya by praising to God. By praising. Wala siyang ginawa eh. Puro awit, pasasalamat, yung mga kanyang nilikha ng Diyos, pinupuri niya, paano niya ginawa, paano niya inukit, paano niya nilagay. Ganun ang pagpupuri ng Diyos. Ina-appreciate yung mga halaman, ina-appreciate yung nature. Ganun nagpuri si David. Alam niyo po ba yun? Lahat ng nakikita niya sa paligid niya, harap, likod, kaliwa, kanan, ay pinapapurihan ng Diyos si David, pinapapurihan ni David ang Diyos. Amen ba? So sana ganun yung puso natin, kasi para mag-lift talaga yung ating papuri sa ating Panginoon. Amen? Amen ba, kabataan? Never po na-loss yung boses niya. Hindi niya sinayang sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos para nabigyan ng kalwalhatian ang Diyos. So sa ating bilang kabataan, nakikita po ba natin ito sa ating sarili ngayon? Na magiging God's own heart tayo? Kaya na ba nating masabi ngayon? I challenge you. Ha? Yung 6 qualities po na yan ni David ay talagang isa yan. Pwede magpalapit talaga sa ating Panginoon. Kung gaano yung relasyon natin sa ating Panginoon, ay tingnan natin. Ba? Bago tayo matawag na a man or woman after God's own heart. So, ikaw kabataan, bilang anak ng Diyos, ikaw at ako, must aspire. Same description po ni David. Di ba? Hinahangad mo rin ba na maging man or woman of God? Amen? Ngayon, marami pong men and women of God. Yun po ang pagkatawag ng Diyos kay David. Napakasarap lang na tawagin tayong a man after God's own heart. So, kabataan ha, be like David. Sa Diyos po ang lahat ng pag-uwi.